Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ngayon, sagabal yung ilaw. Ayan na. Meron tayong Queen of Swords, tayo pa siya. Tapos the Devil, baliktad. Eto, tayo din. Tingnan natin meaning nitong mga to. So, ano yung Queen of Swords? So, yung Queen of Swords natin, clarify nito. Ten of Pentacles. So, asahan natin ang possibility ng constructive criticism mula sa kapamilya, kadugo. Ng iba sa inyo. Ayun na lang. Ano na maisip eh. Ngayon, dito naman tayo sa the Devil. Bakit siya nandito? Baliktad siya. So, ang dating may someone na maaring sabihin natin mag-embody nitong the Devil, kaya lang baliktad. So, sabihin natin maganda to, no? Kaya mas maganda siya kung ito ay naandito at ito ay naandun. Nag-switch sila. So, ang dating sa akin sa ganitong combination, may someone dito na mabubulag sa topic ng indulgence, or sabihin natin masyadong daredevil or adventurous, in a way na hindi niya maisip, mabubulag na, hindi niya maisip yung magiging possible consequence ng action niya. Kasi kung ito ay nandito at ito ay nandoon, ibang senaryo yon. Ang dating ma-overcome nung tao is yung topic ng self-pity, or sabihin natin nagpo-procrastinate, or prone sa arguments. So again, maganda kung ito nga yun nandun, magiging positive siya. Kaya lang negative kasi yung kinaklarify natin eh. So probably ganun ang dating.
ano nga ba yung sinabi ko kanina? May someone na hirap sa decision making or padalos-dalos na lang siguro ang in short, impulsive, ayan, yun na lang. Ngayon, backstabbing, betrayal, ano tong ano, 10 of Swords. Marami namang pwedeng combination dyan, don't worry, pero tingnan natin. Sa period na to, ang na-vibe ko base dito sa dalawang card na to, may mag-end kasi ending din naman to, at probably yung may mag-end at ang mag-end ay sobrang bait nung tao. Okay? To the point na lagi siya nagbibigay ng second chance, third chance, ilang chance. Mapagpatawad siya kahit na ginagawan siya ng mali. Yun yung mag-e-end dito. So probably sa ganitong sitwasyon, may iba sa inyo na ma-realize nila na kapag ginawan sila ng mali, hindi tinotolerate. Okay? Ganyan ang dating. May reawakening ng thoughts na maaaring mangyari. O realization na magkaroon ng self-boundary. Ayan, yun na lang. Para hindi ma-manipulate, ma-take advantage. O self-respect siguro. Self-respect. Ngayon, dito tayo sa susunod na deck. Ano pang masasabi nito? So, Libra tayo, ano? Libra. Ay, naku, mahirap pala pag dito siya nakalagay. Baka tumalsik. Masira. Yan na nga lang. So, sa case na to, tingin ko may magagawa ang iba sa inyo na magiging successful. Yun na yung good news. At magti-take pride yung iba sa inyo sa creation na ginawa nila or something na pinatupad nila. Yun ang dating. Ngayon, pwede rin naman na ang case ay nawalan ng confidence ang iba sa inyo. Self-confidence, self-discipline, self-respect. So, ang good news ay babalik lahat ng yon. Ayan. Ito yung magkakaroon ng iba sa inyo. Self-esteem, self-worth, ego. Kasi yung iba masama din naman yung nabawasan or nawalan ng ego. Kasi pag ganun, magiging weak ka pag nawalan ka ng ego. Na madali ka lang tapak-tapakan, defenseless ka. Kaya masama din yung sobrang baba ng ego. Masama rin yung sobrang taas naman, di ba? Pag sobrang taas, magiging arrogant ka naman nun. Egotistical. So, dapat balance lang. Kaya, applicable lang to sa mga tao na nawalan ng self-respect, self-esteem, self-worth, ego, ano pa ba sinabi ko kanina? Self-discipline, self-control, self-confidence. Lahat yun, babalik. Yun na yung good news dito.
So, pag ganun, magiging strong kayo, di ba? In short, magiging strong na yung mga taong naging weak nitong mga nakarang araw. Yun na yung improvement at good news dito. Ngayon, dito tayo sa dulong deck o last deck. So, dito sa part na to, advice na to sa period na to. Anong advice? Basahin ko na lang para mabilis. Dali naman itong intindihin dahil basic English lang to. So, sabi dyan, Lord, guard our tongues so what we say won't hurt and carelessly offend. Give us the gracious speech of love with words that soothe and heal and mend. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.